Hello! Welcome ulit sa ating channel. Ngayon, maglalaro ulit tayo ng hardcore na slot sa Pokemon Emerald, pero ang gamit lang natin ay mga flying types. Usually, ganitong mono-type challenge yung masaya dahil ang daming pwede ng maging secondary type. Although wala kayong karamihan, ganun pa rin, normal flying parang sa Fire Red. Pero dito sa Emerald, meron tayong iba-ibang types, kagaya ng grass flying, steel flying, dragon flying, etc. So yun, dami pa ring variety. To refresh pala ulit ang ating rule set, bale yun, isang encounter lang kada area. Then, kada fainted na Pokemon natin, wala na talaga. So yun, ibabaksa lang natin or either i-release. Then yung rule naman sa pag-nickname, optional lang yun pero ginagawa na din naman natin para pag na-dead sila, yun, may emotional damage na din. Then, para naman sa hardcore rule set, yung may level cap before kada gym or bago yung Elite 4, wala din items pero pwede naman held items. Then finally, yun yung paglalaro natin sa set mode. Bali sa mga starter dito sa Emerald, sadly ni isa dun walang secondary type na flying, so wala tayong magagamit dun sa kung sino man sa kanila. So sa pagpili siguro dito kahit sino na lang, okay na to si Torchic. Papatalsikan din naman natin siya shortly pag nakuha na natin yung de facto starter natin. Which in this case ay si Wingull sa Route 103. Yung Wingull natin dito, papangalanan lang natin siyang Cirrus, kung tama ba yung biggas ko dun. Then siya ay merong calm nature. Para sa mga encounter natin bago labanan si Roxanne, mga pwede ay Beautifly tsaka Taillow, so kukunin na din natin sila. Yung Beautifly, huhuli na lang tayo ng Wurmple dito sa Route 101, and pinangalan natin sa kanya ay Nimbus. Siya ay docile nature. Sa Route 104 naman ay nakakuha na tayo ng Taillow, and yun, pinangalan na lang natin sa kanya Stratus. Kung alam nyo siguro yung ability nitong si Taillow, alam nyo na ang ito yung magiging MVP ng challenge natin. Kasi OP rin talaga yun So before natin labanan si Roxanne, napadaan lang ako sa Route 116 para manghuli ng Nincada. Pinangalan ko na lang sa kanya ay Zephyr, tapos itong nakuli natin ay Bold Nature. Hindi nga lang natin siya magagamit kasi yung evolution nito para maging flying type sa level 20 pa. So, malayo pa sa level cap. So, yun. After natin magpa-level at XP ng konti, gym na tayo dito kay Roxanne. May rapi-rapi tackle itong unang gym kasi lahat may rock moves, tapos super effective sa Pokemon natin lahat. Lalo dito kay Nimbus, 4 times super effective pa naman. Pero inuna pa din natin dito si Nimbus, and yung strat natin dito, mag-harden muna tayo. Ma-ensure natin dito ngayon na hindi agad tayo makapatay ng Rock Throw or Rock Tomb, given na huwag lang magkikrit. After noon, pwede naman tayo mag-absorb para sa one hit. Dahil dun, nabawi naman natin yung nawala natin na HP. So, yun, since nilapit ko ang XP nila sa level cap, nag-level dito ngayon si Nimbus. Next naman na yung isa pa niyang Geodude, so wala, isang absorb lang din naman para yun, bumalik tayo sa full HP. Ngayon, ito na yung Nosepass na makunat-kunat, tas ang dami pang pang-heal. Sadly, need na natin siya dito i-sacrifice para may safe switch tayo mamaya kay Cirrus. So yun, after niya makapag-absorb, yun, RIP Nimbus. May safe switch siya tayo ngayon kay Cirrus, so yun, kaya niya sanang maka 2 hits gamit water gun. Kaso may Oran Berry naman si Idol. So after niya mapapula HP ni Nosepass, yun na rin yung katapusan niya kasi isang hit lang pala siya ng Rock Tomb. Sad, final Pokemon natin dito si Stratos, kaso wala na rin siyang magagawa. So yun, first attempt. Sa second attempt naman natin, iniba ko na din yung mga nickname nila. Baka sakaling mabagong ihip ng hangin. So yung Wingull natin ngayon sa Route 103, pinangalanan na lang natin siyang Nimbus at siya ay Sassy Nature. Yung Wurmple naman natin sa Route 101, siya na lang si Aura. Siya ay Naive Nature. Buti na lang Silcoon ulit this time. And then yung Taillow naman natin ay si Gale, siya naman ay Bashful Nature. Eventually nandito na ulit tayo kay Roxanne. Same strat lang naman ginawa natin, and yun, kung same strat lang ginawa natin, same lang din yung hinatnan. Umaasa sana ako dito na kung magmi-miss man yung Rock Tomb o Rock Throw. Kaso wala, parang di tayo pinala doon. So yun, on to attempt 3. Para naman sa mga encounter natin ngayon, si Nimbus natin ay Hasty Nature, then si Gale natin ay Brave Nature.
Yung Wurmple naman, imbes na Wurmple huhulihin ko, nanghuli na lang ako ng Silcon sa Petalburg Woods sa dito ngayon ay Naughty Nature. Ngayon napag-isip-isip ko na baka kailangan talaga din nating mag-EV train para kahit sa lang, defense saka HP. So sa mga di nakakaalam, ito yung quick rundown sa EV. Basically siya, kada may makapatay kang Pokemon, may dadagdag lang sa stats mo. So sa case natin, pag makapatay tayo ng 2 Silcon or 2 Cascon, meron ka ng +1 defense. So pag nakapatay ka naman ng 4 na Wurmple, meron kang +1 HP. So yung mga Pokemon, iba-iba yung binibigay niyang pa-EV para sa stat. So dito kailangan lang natin pumatay ng puro Wurmple at yun, saka Cascon or Silcon. Before kay Roxanne, hilo na lang din natin yun in kada encounter natin na si Zephyr. Nature naman niya dito ay timid. Eventually after magpa-XP saka mag-EV train ay nandito ulit tayo kay Roxanne. Same strat lang dito, uunahin din na ulit natin si Aura. So papaunahin ulit natin ng Harden at ngayon pag-Raktom sa atin, kitaan agad natin yung epekto ng EV train. Ngayon isang absorb lang ulit natin kaso nabuhay pa siya kaya nakaraktom pa ng isa. Okay lang pala kasi nag-post siya na dito si Roxanne ng isa. Pagka-level up naman natin dito, sinunod niya na yung isa pa. Pero this time sure na 1 hit lang naman kasi nag-level up na tayo Ngayon no pass time. Pero ang una niyang ginamit dito block. Dito ko na lang din na-realize buti pala nag-low roll yung una nating absorb. Yung doon sa Geodude kanina kasi nag-butterfly effect na tuloy. Napa-minus 2 na yung speed natin ngayon. So mas mabagal na tayo sa nose pass. And then in return, hindi niya na tayo gagamitan ng Rock Tomb kasi ginagamit lang siya ng AI mostly sa para pang speed control. So yun, buti na lang kasi di na niya kailangang mamatay dito. Sana attempted rin itong magtutuloy-tuloy. So yun, first gym badge. Moving forward, meron tayong mga bagong part ng team dito ngayon. So sa Granite Cave, nanghuli tayo ng Zubat. Then pinangalan natin sa kanya yung Mist. And then siya ay Rush Nature. Pwede na natin ngayon kalabanin si Broly. And ito siguro pinaka madaling gym leader sa playthrough natin dito. Need lang natin i-poison si Gale. And yun, kaya na niyang iwanit yung buong angkan ni Broly. Easy second gym badge. So mula level 19, ang level cap na natin ngayon level 24 na. So yun, pwede na natin gamitin si Zephyr dahil pwede natin siya pa-evolve dito ng Ninjask. At pwede na rin tayo manghuli ng sunod natin encounter na Magikarp na para siya ay maging Gyarados. So pinangalan natin sa kanya ay Maelstrom at siya ay Gentle Nature. After nun, ang sunod na nating major battle dito yung ating rival. Nating special siguro kasi sinolo lang naman siya ni Gale. So yun, after natin malagpasan, magsisimula naman yung kalbaryo natin dito kay Watson. So papaunahan ito dito ni Maelstrom and isiswitch agad natin dito kay Mist. Tatangkain ngayon ni Mist yung paparting na Shockwave ni Voltorb. And ang goal natin dito, dumamage sila ng konti para pagka-safe switch natin kay Gale, ma-one-hit niya tong si Voltorb. So yun, maya-maya pa ay tinapos na ni Gale ang trabaho. Nag-level naman dito ngayon si Maelstrom dahil nung sinishout natin siya kanina. So next na lumabas na dito ay si Electrike na one-hit lang naman din ni Gale. Pero sunod na dito yung Manectric niya So para dito, hindi na rin natin mag-switch out. Nag-switch lang ako dito kay Nimbus kasi need ko lang sasalo ng Shockwave para sa safe switch na din natin. So yun, RIP Nimbus. After nung masacrifice siya ngayon, ilalabas ko naman dito si Zephyr. Tinuruan ko na rin to ng Thief para makuha niya yung citrus berry nitong si Manectric. Although di ko naman siya need magamit, ayoko lang na magamit siya ni Manectric So yun nga, sadly one hit lang tayo ng Shockwave dito. Yun, may safe switch naman natin tayo dito kay Maelstrom na ngayon ay may Dragon Rage na kasi nung nag-level up. Need lang natin dito ngayon mag-dodge ng crit and yun, buti hindi nga siya nag-crit. Salamat na lang din dun sa Thief kanina, sure na 2 hits na tong si Manectric ng Dragon Rage. So 3v1 na ngayon laban kay Magneton. 2 hits lang siya nitong Dragon Rage kaso nasa kill range siya tayo ngayon Pinagbigyan pa tayo ng Thunder Wave dito kaso wala na din naman kasi ngayon mas mabagal na tayo sa kanya. So yun, RIP na din. Dito naman ngayon si Aura, tatry lang pumitik ng counting damage. Yun, buti na buhay pa tayo dito kaya naka-damage pa tayo ng siguro isa o 1 or 2 damage lang yun in total. Maya maya pa yun, na-dead sa din naman.
So ngayon, 1v1 na, and according sa calculation na gamit ko, parang di siya kakayanin ng quick attack eh. So wala, nag-G na din ako. Mukhang doesn't matter na rin kasi nakakrit na ngayon si Gale para sa clutch. So yun, third gym badge kaso massacre. After ng massacre na yun, nagko-contemplate lang din ako kung tutuloy pa ba natin tong run. Pero wala, tinuloy ko na din. Para makita lang din natin kung makakalayo tayo. Ang gandaan naman dito, after nitong kay Watson, magkakaroon tayo ng mga bagong member sa ating team. So sa Route 113, meron tayo ditong Skarmory na pinangalanan ko lang Tailwind. So swerte natin dito kasi ayun, Adamant Nature, nice. Sa Route 114 naman, meron tayo ditong Swablu na pinangalanan nating Cumulus. Siya naman ay Impish Nature. Next naman na major battle natin kay Maxi, kaso nalimutan ko lang i-record kasi naalala ko lang nung tapos na. So yun, whoops. Sama rin naman ng laban, wala, ni-utilize ko lang si Gale para sa guts. Then yun, sweep lang gamit si Tailwind. So yun, next battle natin ngayon kay Flannery, and as usual, ang opener natin dito ngayon ay si Gale. Buti may nakuha din tayo dito na return TM, kaya mas malakas agad yung pang damage natin dito. So itong Sinanumel, Slugma, Camera, wala, patay lahat sa tigi-tigi isang return. Ang problem dito sa Torkoal na makunat, sure akong dito kaya patay ng isang return eh. Pero kaya naman siguro natin makasurvive ng isang body slam. Ang kaso, nag-overhit pala. So, pag tumama yung patay tayo. Pero buti nag-miss. Pero wala. Yeah, we'll take that. Yun, 4th gym badge na swerte. So, habang nagte-train tayo dito ngayon, papuntang level 31, which is yung sunod nating level cap. Sadly, napa-over level natin dito si Gale. Sad lang, yun. Pero wala tayong magagawa. Pero feel ko kaya naman to ni Cumulus sa ni Tailwind. So, lalo siguro to si Tailwind, kaya naman niyang i-wall yung mga normal type. So, yun, dyan na tayo dito ngayon kay Norman, and nagsasagupa na dito ngayon si Cumulus sa si Spinda. After mag-secret power ni Cumulus, ginamit na naman siya ng Theater Dance na wala, na-shrug up lang naman natin gamit yung berry natin. So, plano ko dito ngayon, paggamitan ng potion si Norman, kaso ang ending, napatay na din naman ni Cumulus si Spinda, so wala. Next naman dito si Vigoroth, so nag-switch out na tayo dito ngayon kay Tailwind. Ito si Tailwind natin, tinuruan ko lang ng Toxic na siguro bad idea kasi magdo-double damage ng inyong facade eh. Nag-anchor siya dito, kaso na-anchor tayo sa Toxic. So nagpalit muna tayo kay Cumulus para maalis yung anchor. Buti hindi na siya nag-facade dito kasi kung sakali patay ito si Cumulus. Ni-switch out naman natin dito si Tailwind para pagbalik, secret power, then maya pa ay napatayin niya na si Vigoroth sa huling tick ng poison damage. So ngayon 2v2 na, and si Lino na yung nasa field. Ito naman kaya ko naman siguro to na walang Toxic, so nag-Steel Wing lang tayo dito para sa defense boost na rin sana. Sayang lang walang boost, and after na isa pang Steel Wing, yun, RIP na din si Lino. Last po ako naman niya dito si Slacking na ginamit naman agad natin ng Toxic kasi makunat pa to eh. Kinakaya naman so far ng Steel Wing saka poison damage. Kaso makate na rin yung facade. So yun nga, maya tinamaan na rin tayo na kinakatakutan nating crit. Sads. Pero sa kabutihang palad, pag kasi chat natin dito kay Cumulus, loafing turn yung Slacking, kaya yun, nabigyan natin siya ng isa pang poison damage. Sad lang kasi sobrang hinayang ako nung kay Tailwind. Ganda pa naman. Yun, 5th gym badge. So yun, napoka mo na lang natin dito ngayon si Gale sa Cumulus. Pero makakuha na tayo dito ngayon ng another team member natin. So sa Route 119, meron tayo dito na Contropius na pinangalan natin ng Updraft. Siya ay Naughty Nature. Eventually yun, gina rin tayo dito ngayon kay Winona. And yun nga, since meron na tayong facade, ilang naman ginamit natin sa buong angka ni Winona. Nakaabot tayo sa Skarmory na nanlambot lang din naman. Eventually, nasa last po ako muna tayo, and as usual, one hit lang sa facade. So, yun, iba-iba kasi nabigyan tayo dito ng madali-dali na laban. 6 gym badge. Then, about sa sunod na rival fight, although na-record ko naman siya, wala, brain dead strat lang din naman ginamit natin dito. So, wala, speed up na lang natin ng 100 times. Pwede rin natin kunin dito yung sunod natin mga encounter. Tas usually pala pag nasa Safari Zone, ang rule ko dun isa lang pwede kong huliin sa buong Safari Zone.
Kahit yung maraming encounter pwedeng makuha doon. Kaso dito, naggawa na lang din ako na exception sa sarili ko kasi kawawa naman, ilan lang din yung team member ko. Kailangan ko rin ng, ng extra team member. So, yun. Ang valid encounter natin dito sana, si Natu at saka si Doduo. Kinuha ko na lang parehas. At ano naman din, sa ibang area ko naman siya nahuli. So, fair game pa din. Bale, yung Doduo natin dito, pinangalan natin ng Cyclone. Tapos siya ay Gentle Nature. Tapos yung Natu naman, si Monsoon na Quiet Nature. Ang sunod naman natin na major na laban dito kay Maxi. So, binigyan natin lang dito si Gale ng Persimberry para sa Swagger. So, yun, despite sa Intimidate drop, nabigyan pa din tayo ng attack boost. Dead sa si Maitayana, sumunod na dito si Camerap, si Crobat. Mali lang ako dun kasi isang crit lang siguro ng Crobat, patay na rin itong MVP natin. Pero buti na lang, na-dodge natin yung crit. After nun, may team Aqua Staff lang and pwede na din natin dito kalabanin si Tate and Liza. Opener natin ulit dito ngayon si Idol, then kasama niya dito si Monsoon na tinuruan natin ng Shadow Ball. Tamang mahit lang ang Claydol dito, pero dito nag-crit rin yung Shadow Ball sa Xatu. Kasi di ko sure kung di ba nag-crit yun if one hit talaga. Nasa field na ngayon dito si Lunatone saka si Solrock. Pero dito sa Lunatone, nag-double up lang dito si Gale saka si Monsoon para mapatumba na siya. Tinanggap na lang dito ni Solrock yung pagpanaw niya kasi sunny day na. Then yun, isang facade, then yun, 7 gym badge. Ito namang huling laban natin kay Maxi, speed up na lang natin. Late ko na lang din na record pero wala, nating special lang din naman. Ngayon naman, huling laban na natin kay Archie. Same tayo ng opener dito si Gale, kaso na -1 attack tayo dito ngayon dahil intimidate. Although napatay naman natin yung Maitayana sa isang facade, kaso pagtingin dito ni Crobat, nag-same attack lang tayo. Then dahil sa attack drop na buhay patuloy, so ngayon nakapag-crit pa si Crobat ngayon na yung kinakatakutan nating crit. Then nagpalit tayo dito kay updraft. Kaso di ko sure ba't ako nagpalit doon kasi grass type siya. Pero nag-try na lang din ako dito mag-body slam before mag-switch out kay Cumulus. Naturuan ko din ng Ice Beam to si Cumulus, kaya yun, after madodge ang confusion, tumama din na naman. Final Pokemon ay si Sharpedo na tumumba lang din sa isang combo ng Flinch, Secret Power at Earthquake. After noon, last gym na natin ngayon, and guess what? Surprise! One hit lang naman din natin dito lahat sila, so speed up na lang din natin. Wala, ang OP talaga ng facade na swallow. 8 gym badge. So ngayon may access na tayo sa waterfall, pwede na natin kunin yung last encounter natin sa Meteor Falls. So pinangalan natin dito ngayon kay Bagon ay Tempest, siya ay Modest Nature. Bago mag Elite 4, may Wally Battle lang tayong kailangan gawin. Easy facade lang naman ni Gale tong Altaria, so ngayon nilabas niya tong Magneton niya. Ni-switch out ka naman dito si Cumulus na tinuruan natin dito ngayon na Earthquake. After nung wala, nagpalit na ulit tayo kay Gale para sa Sweep. So, yun nga, eventually, nandito na tayo ngayon sa Elite 4. Itong ating team na dadali sa Elite 4 saka sa Champion. Kayanin kaya ng mga to. So, unang-una dito sa Elite 4 si Sydney. And usually, ito yung pinakamadali na kasi ang layo ng level cap natin sa level ng mga Pokemon ito. So, tamang speed up na tayo dito ngayon at tunuloy tayo sa facade strat natin para maklear ang buhay ni Sydney. So next naman dito ay si Phoebe. To be honest, dito lang siguro medyo mahirap dahil yung isa nitong Dusclops merong Ice Beam sa Rock Slide. So dito naman sa unang Dusclops medyo chill pa. And then wala siyang attacking move na tatagos dito kay Gale, kaya siya na lang pinanguna ko dito. Ngayon nag-switch out naman siya kay Banette, kaya nagpalit na lang dito kay Tempest kasi nagbabadya na ito mag Thunderbolt tinakay naman to ni Tempest and bumawi lang siya dito ngayon ng Crunch. Sinunod naman niya dito yung nakakatakot na Dusclops, and yun nga pala, bago mag Elite 4, in-EV-train ko muna to si Tempest para sa max SP defense lang, ganun. Sa calculation ko kasi parang siya lang yung may kayang tumangke sa Ice Beam. Din yun, kinaya natin mabuhay sa Ice Beam na salamat din sa Citrus, nadal ulit tayo sa green na HP. Same case lang dito kay Dusclops, pero wala na din naman kasi nadali na siya ng isa pang Crunch. After dito kay Dusclops, yung isa namang Banette yung nilabas. So yun, wala lang, one hit lang din siya sa Crunch. Then finally si Sableye na
yun, pinalagan ko muna ng isang crunch at ayos naman kasi nakalahati HP niya. Nag-double team nga lang siya dito ngayon. So para safe, nag-switch out na ako dito ngayon kay Gale. Tama-tama din naman yung pag-pivot natin kay Gale kasi pagkalabas, nag-shadow ball yung Sableye. Kaya ko din sana siya nilabas dahil na rin nung aerial ace niya para dun sa double team. Para sure lang. So yun, Glacia time naman. Ang offer na natin dito ngayon kay Glacia tong si Monsoon. Ang goal natin siguro dito ngayon maka-4 na Calm Mind kasi plus 4 yung kailangan natin para mapatay yung Walrein eh. Kasabay ng Calm Mind natin dito, nagwi-wish na din naman tayo para mapuno yung HP natin. Sa case na to, buti meron tayong Cherry Berry kasi yun, nagbabado silang ditong Cecilio. Eventually, nakompleto na natin yung kailangan natin na Calm Mind. So, pamula dito sa point na to, kaya na natin isweep yung buong mundo ni Glacia. Dito naman kay Drake, isang strat lang din naman natin dito. So, gagamitan lang din natin dito si Tempest. Sinimulan niya dito ngayon sa kanyang Shelgon and eventually sa kanya namang Altaria. Hindi nga lang kinaya ng one hit sa Altaria kaya ayun, nakadamage pa tuloy sa atin. Pero yung double edge naman niya yung pumatay sa sarili niya. Next na din dito ay si Salamence na yun, kaya naman natin makasurvive sa isang Dragon Claw dahil na rin ng SP Def natin. Kaya lang, nag-rock slide pala. And buti na lang di nag-crit or flinch, malala din yun eh. Pero eventually, na-deads na din. Last po ako muna ito, si Kingdra, na yun, tumaob lang din sa isang Dragon Claw. So, finally, ito na ang champion fight. Dito, bibigyan lang natin ng Silk Scarf si Gale, and yun, siya nang bahala sa mga susunod na mangyayari. So, una dito ay laban sa Wailord na nag-crit daw, pero ang alam ko, one hit naman din talaga yun eh. Sunod naman ay si Tentacruel na pares lang naman na sinapit. After kay Tentacruel, si Milotic naman. And again, surprise. Si Ludicolo naman, one hit lang din natin. Yung kanyang penultimate Pokemon, si Whiscash. Wala na rin nasabi sa isang Facade. So, last Pokemon niya dito, si Gyarados. And ngayon sa point na to, 1v6 na to. So, nagpalit na lang dito kay Cumulus para ma-shrug off lang din naman yung Intimidate. Pinadamage ko na lang ng konti and yun, sinacrifice ko na din. So ngayon may save switch tayo dito ngayon kay Gale na wala nang -1 attack. Yun. Talo na natin ng champion. And yun, sana na-enjoy nyo yung ating playthrough dito ng Pokemon Emerald Hardcore Nuzlocke gamit ang mga flying types. So sa challenge ay yung ayos naman, masaya din. May mga natutunan lang din tayo sa playthrough na to. So kagaya ng importance ng EV, kahit tinatamad, gawin mo pa din. Okay naman din siya gawin kasi may mga speed up din naman eh. Kailangan ko din mag-ingat sa mga crit kasi sa playthrough na to, sa totoo siguro baka umabot pa tayo ng mga ilang attempts. Tinarte lang talaga tayo. So, yun. Sana na-enjoy nyo at until next challenge na lang din natin. Thank you.